Huwag kang mag-alala, may tulong na darating. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 16 to 23, and I read it for you. See, I am sending you out like sheep into the midst of the wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. Beware of them, for they will hand you over to councils and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings because of me, as a testimony to them and the Gentiles. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you at that time. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will betray brother to death, and a father his child, and children will rise against parents and have them put to death. And you will be hated by all because of my name. But the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next. For truly I tell you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. Napakinggan po natin sa ating ebanghelyo na may mga pagsubok, may mga persekusyon, pang-aapi, pang-aabuso na mararanasan ang isang tagasunod ni Kristo. Ngunit nandoon din kung mayroon pong pang-aabuso, pang-aalipin at pang-aapi, nandoon din po ang grasyang tutulong sa tagasunod ni Kristo. Kung siya ay mananatiling tapat, nakakapit sa pananampalataya at hindi sumusuko hanggang sa kahuli-hulihan. Ang mga pagsubok sa buhay bilang isang Kristiyano ay bahagi ng ating buhay. Sa ating pong binasa, napakinggan nating tila ba tayo po ay isinusugo na para bang mga maaamong tupa sa paligid ng mga mababangis na lobo. Ngunit ang Panginoon na mismo ang nagsabi, hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo ay lilitisin, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng mga salitang dapat nating sabihin. Kung ikaw ngayon ay may paghihirap, may pagdurusa, huwag ka sanang susuko at manatili kang nakakapit sa Kanya hanggang sa huli. Kung ang mga pagdurusa o paghihirap naman ay iyong desisyon at ginawa, mga personal na opsyon na kahit na alam mong mali ay ginawa mo, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos nang malampasan natin ang pagdurusang ating nararanasan sa kasalukuyan. Kung ang pagdurusa naman na iyong nararanasan ay dala ng iyong pananampalataya sa Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ikaw ay pumapasok sa makipot na daan, isang daan na magdadala sa iyo sa kaharian ng Diyos. Huwag kang mainggit sa iba na gumagawa ng masama para lang sila ay umangat at umasenso sa buhay. At ikaw ay namumuhay ng tama, patas at mabuti ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat iyan naman ang ipinapagawa sa atin at yan naman talaga ang ating panawagan sa buhay. Manatili tayong nakakapit sa Kanya. May tulong na paparating sapagkat ang grasya ng Diyos ay sumasa atin at ang biyayang Kanyang hatid ay magpas sa walang hanggan, higit lalo sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, patibayin mo ang aming pananampalataya. Huwag nawa kaming sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Pagkus, lalo sana naming palalimin ang aming pagmamahal at pananampalataya sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.